Ganito kaaga pa lamang pinag-uusapan na po ang mga tambalan para sa 2028 presidential elections. Naku. Bakit kaya? Bakit? Dahil ganito kaaga pa lamang nagbabangay na ang mga tinuturing na 2028 presidentiables. Ang masugid na Duterte supporter na si Harry Roque tinulak ang tambalang Sara Duterte for President at Jaime Marcos for Vice sa 2028 elections. Sa lagay na yan, 5 taon pa bago ang national elections at mauna pa nga ang midterm elections sa 2025. Bakit biglang naungkat yan? Marahil dahil sa kumukumplikang mga relasyon sa loob ng pamilya Marcos at sa ngayon lalo pang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Mulat sa pool, mahalagang tandaan na si Bongbong Marcos ay hindi na maaring tumakbo ng second term bilang Pangulo. Kaya't ang pwestong yan ay pag-aagawan ngayon ng mga miyembro ng angkan na maaring gusto ng continuity o pagbabago. Opo, sa loob mismo ng angkan, merong hindi pagkakasundo sa polisiya. Sino ang alin? Ang panganay na kapatid na si Senadora Amy Marcos halimbawa, ilang beses nang pumalag sa mga polisiya ng kapatid. Pagupo pa lang ni BBM, binasura agad niya ang panukalang magtatayo ng Special Economic Zone sa Bulacan. Bagay na tinawag ni Amy Marcos na deeply disappointing. Bilang chairperson din ng Senate Foreign Relations Committee, Puro kasi yan ang problema ko kay Madam Senator Amy. Yung kanyang puro salita. Tulad niyan, meron siyang disagreement sa kapatid niya. Hindi ko naman sinabing makialam siya sa kapatid niya, ha? Pero yung puro ganyan na very disappointing, very ganito, wala walang impact yun eh. Sa akin hindi ko sinasabing masama yun, per se. Pero walang impact sa akin yun. Ibig sabihin, walang credit sa akin yun. That's not credit for me. Hindi po sa akin yun nakakapogi, ika nga, o nakakadagdag. Hindi ho, kasi it's all talk. Kung talk lang pala ang gusto ninyo, di ako na lang. Mas madaldal ako. Joke lang po yun, ha. Kasi kung talk at talk lang, di vlogger na lang ang lagay natin dyan. Mga vlogger, mas madadaldal ang vlogger. Tama, mali. Di ba? So, what do I mean? Wala ho yan. Sa akin, wala ho yung mga statement na yan. naging malubhang kritikal din si Amy Marcos sa mga foreign policy decisions ng kanyang kapatid. Mula yan sa pagdagdag ng mga EDCA sites na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas hanggang sa pag-provoke daw natin sa China. Sa isang punto, pinagalitan pa ng senadora ang DFA dahil sa patuloy na pagsasampa ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng senadora ang dalawang panukala ng Malacanang, ang RCEP or Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty at ang Maharlika Investment Fund. At sa Ayan, puro kontra lang siya. Di ba po? Kung gusto niyo pala yung ganyang klaseng puro kontra, doon na lang tayo sa mga makakaliwang grupo. Yun talaga. Talagang puro kontra. pagtagulan dahil sa So, ibig mo ba sabihin, Banat Bay, hindi dapat kumontra? Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko dito, dapat may gawin siya. 'Di ba? Meron ho siyang hakbang para makamit yung mga kontra niya. Wala eh. Yung sa Maharlika Fund, 'di ba? Ganun din naman eh. Kunwari ko kontra siya. Pero kasama siya doon na pumirma rin, 'di ba? Alam ko correct me if I'm wrong kung hindi siya pumirma. Pero ang alam ko kasama siya. O kung hindi man siya kasama o kung nag-abstain man siya. Okay? Sana man lang pumalag siya, hindi siya nag-abstain. Kung talagang against siya doon. Hindi, 'di ba? Hindi naman po siya yung hindi pumirma. Sana ganun ang ginawa niya. pagtanggal ng Kongreso ng confidential Nag-absent siya. Oo nga. Yun na nga Kaya nga hindi ko nga gusto Tama. Nag-absent daw siya. Yun ang hindi ko gusto. Yung kesa na akala ko ba kontra ka, di sana nanandigan ka sa pagiging kontra. Hindi ako pipirma dyan. Against ako dyan. Ganun. Hindi nag-absent. Tama ba? Nag-absent? Yun ang sabi ni isa. Nag-absent siya. Tama. funds ni VP Sara, ang tayari ni Amy ay nasa vice-presidente. Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinokontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang.
Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Amy Marcos. Bagamat walang imik ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Amy Marcos. Kahit siya raw ay matira mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Amy at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporters ang tambalang hindi ho totoo yun. Sorry Sara at Amy sa 2028. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM? Sabi daw nila si Romualdez at saka si Franz Castro. Bagay kayo. Sa lahat ng ito, bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kesa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalahating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari. Sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. Ako ito lang Unang punto natin, eto 'di ba? Sinabi ko sa inyo, first point, mas kailangan ni Senator Amy si VP Sara. It's not the other way around. Ibig sabihin, kung meron mang makikinabang sa Sara and Amy, si Madam Amy yun. Okay? Kung meron mang mas magagamit, walang iba kung hindi si VP Sara yun. Sa madaling salita, the Sara and Amy tandem, magbe-benefit si Amy. Pangalawa, aside from magbe-benefit si Amy, I think the Sara-Amy tandem makakasira kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi we all know na and what possible things na mangyayari sa mga susunod na taon, which is based on historical facts na talagang ang presidente bumabagsak. Diba? Bumabagsak ho yan. Normal ho yan na bumabagsak. Kaya nga laging sa kasaysayan, laging yung oposisyon ang sumusunod. Bakit? Kasi bumabagsak yung presidente. First, ang nangyari lang na hindi oposisyon ang sumunod yung kay Cory at saka kay Ramos. Because si Ramos, tandaan ninyo, maraming connection sa military. Si Ramos, iba ang ano niya, tandaan ninyo, di ba, yun na naging problem ni Cory noon sa military. Kasi nga, kaya nga ang dami niyang kudita dahil hinayaan niya yung mga kalaban ng military na pumasok sa kanyang gobyerno. Pero nabalanse lahat yan ni Ramos. And sa tingin ko noong time na yun, walang ganong katinding kalaban. Di Venecia, wala. Medyo hilaw sa tingin ko that time. Mas pagkakatiwalaan ng taong bayan noon si Ramos. Ngayon, etong nangyayari na ito, alam natin na medyo paganon. Di ba ho? So alam natin si Senator Amy ang makikinabang. Pangalawa, mas makakasira ang Sara and Amy tandem because mahahati na naman ang boto. Hindi ko nga alam kung ang nagpupukpok nito sa media ay ang kampo ni Romualdez. Bakit kanyo? Oo, it came from Roque. It doesn't mean si Roque ay kaalyado ni Romualdez. Hindi. Maaring nakita, si Amy at saka si Sara Duterte, nakita yan ni Roque. Pero maaring nakita ng political strategist ng mga Romualdez na magandang kombinasyon yun. Alam mo kung bakit? Maaring mahati. Kasi tandaan ninyo, yung mga Duterte supporter, ayaw na Alam na, nagising na.
Yung mga Duterte supporter, Duterte influencer na nag-unity team nun, nagising na. Hopefully. 'Di ba? Nagising na at marami ng, ay ganyan pala ang mga Marcos. So pag pinagsama mo pa ang Sara Amy, baka lalong wala nang sumama doon. Tandaan ninyo, mahaba pa ang panahon ha. Kung bukas ang eleksyon, hindi masyado makakaapekto. Pero dahil sa mahaba pa ang eleksyon, marami pang mangyayari na baka ma-disappoint lang ng ma-disappoint ang mga Duterte supporter. Na iisipin nila bakit pa rin si Marcos pa rin ang kasama, nasisira na nga tayo, nabudol ka na nga, uulitin mo pa, baka tulad ko. Diba? Pag nag-Sara and Amy, mapapaisip talaga ako. Kasi, wala namang pinagbago, nagpalit lang ng posisyon. So, maaaring, baka hindi ganun kaganda ang mangyayari. Di ba ho? So, maaaring sinasakyan ito ng Romualdez camp para ma-divide. Kasi, definitely, if ito mangyayari just in case ito nangyari. Siyempre, with what I'm seeing right now, mas maglilin ang ating presidenteng si Marcos kay Romualdez. Malamang yun ang magiging bata niya in the future. So mostly, mga loyalista, doon pupunta. Tama, mali? Hindi ko ganun kalakas. Tandaan ninyo, ang mga loyalista hindi ho ganun kalakas. Wag ko kayo naniniwala na malakas sila. Ang nagpalakas lang sa kanila ay ang suporta ng Duterte. So, para lumakas ito si Romualdez dahil nasa kanya yung mga Marcos loyalists, kailangan niyang pahinain ito. The only way para humina ito, itambal niya sa Marcos. Kasi nga, medyo na-disappoint na yung mga Duterte supporter sa combination ng Duterte and Marcos. 'Di ba? So malamang marami sa atin na Duterte supporter, baka malamang hindi na maki-join uli. Kaya nga kahit ako sinasabi ko sa inyo, nagdadalawang isip ako kung sakasakali magsama ho yung dalawa. 'Di ba po? Kasi parang ayan na naman tayo. Diba? Ayan na naman tayo. Baka magkaroon ng, tandaan ninyo, baka mas may magkaroon pa ng third force. Diba? Hindi natin alam. So, kung talagang gusto natin ng solido, ayan, maganda yan, Sara Go o Sara PRRD. Pwede pa, ewan ko, alam ko, pwede pa sa Vice President si Pangulong Duterte. Pero kung si Amy din, wala, pampahina ho. Di ba? Pampahina ho yung ganyang klase. Kaya feeling ko, pinupush ng kampo ng mga Romualdez ang Kasi tandaan ninyo, aside from possible na ma-disappoint ang ibang Duterte supporter pag inilagay ang Sara Amy, isa pang scenario dyan is win-win pa rin sa kanila. Tama, mali. Win-win pa rin. Bakit? Marcos pa rin na nakaupo Buhay Canada 519. Hello, Sir Banat. Wala namang sinabi si Inday na makikipagtambalan kay Amy. FYI interview ni BP. Alam mo, Buhay Canada, FYI din. Kung hindi nyo po narinig kanina, sinabi ko nga kanina na mukhang iba ang leaning ni Sara Duterte. Wala po akong sinasabi na si Sara Duterte ang nag-lean na Sara Amy. Sa katunayan, kakasabi ko lang kanina, kung napakinggan ninyo ng maigi, mukhang iba yung sinabi niya. Sabi nga niya, di ba, as a friend, nagpapasalamat siya doon sa mga nag-stick sa kanya. As a friend. Pero sinabi rin niya, sa politika, there's no permanent friend and permanent enemies. Tama, mali. So, iba yung pahiwatig niya. Yun po yung sinabi ko kanina. FYI po.
Sara Tulfo kaya ba? Tingin mo? Hindi ko alam eh. I'm not sure. To be honest hindi ko pa kasi nakikita si Tulfo as a national candidate. Ma-disappoint na kayo pero Tulfo, I don't have problems in helping people. Tulfo, I don't have problems in getting in touch with... Wala akong problema sa pagiging masa niya. Wala akong problema sa pakiramdam niya. Kuha niya talaga yung pakiramdam, yung kuha niya yung mga nasa ground. Okay? Wala akong problema doon. Wala akong problema sa kanya sa pagiging senador. It's the same thing. Manny Pacquiao? Ako wala akong problema kung Senator si Manny Pacquiao. Malaki matutulong ni Senator Manny. Kasi magkaiba ang definisyon ng senator sa presidente. Magkaibang function. Pwede ka maging senator nang hindi ka nag-LGU, local government, di ba? Okay lang yun. Kasi senator gumagawa ng batas eh. Marami ka magagawa dyan na yung nakukuha mo yung puso ng tao. Walang problema doon. I agree with that. Okay? Kaya ako, kuwari, tatanungin mo, okay ako kay Pacquiao na senador. But for president, hindi. Malabo pa sa akin yun. Di ba? Maybe in the near, far future. Pero, you understand what I mean? As of now, so, pagdating kay Tulfo, ganun din ang naiisip ko pa. Unless may gawin siya for the rest of these 5 years. Mahaba-haba pa kasi. Diba? Mahaba-haba pa po yung panahon para makita natin yung ebidensya o kayang resibo. Wag na si Tulfo, sir. Kayo, bahala. Ako kasi, tandaan ninyo I am open for everyone. And I am not close to anyone. Bakit? Mahaba pang 5 years. Kaya hindi, kasi pasensya na po kung medyo kumukontra po ako sa ugaling panatiko. Yan ang babasagin ko for the rest of 6 years. For the remaining 5 years. Yan ang babasagin ko sa mga nanunood dito. Yung utak na panatiko. Na hindi, eto na ako. Kasi eto siya. Bigyan ko ng halimbawa. Duterte na ako. Bakit? Kasi Duterte siya. Babasagin ko yan. Marcos ako. Kasi Marcos loyalist ako. Babasagin ko yan. Tulfo ako. Kasi Tulfonatics ako. Babasagin ko po yan. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Again, uulit-ulitin ko for so many times na alam ko marami sa inyo sawang-sawa ng pakinggan. Pero iba sa inyo hindi pa rin sumasaksak sa kokote ninyo. Dito sa channel na ito, hindi apelido ang importante sa akin. Dito sa channel na ito, hindi kung gaano ka kasikat. Dito sa channel na ito, kung ano ang ginawa mo sa bayan natin, yan ang dahilan kung bakit kita susuportahan. Hindi yung, kasi ganito yan si Tulfo yan si Duterte yan si Marcos yan Bakit wala bang ibang pwedeng umangat na mas, you understand? Bakit ba tayo sarado doon sa mga pangalan na yun? What if may isang mamang galing sa desert? Tapos naglakad, hindi, biro lang. Malay mo, merong isang umangat na politiko dahil magaling pala. Remember, don't ever forget, PRRD was quiet for from 2020 to 2016. Actually 2015. Tahimik siya. Nobody is nobody is looking na magiging presidente siya. Tandaan niyo yun. Pumasok na lang siya sa eksena 2000, maybe late 2014 or 2015, early 2015. Doon na lang siya talaga pumasok, di ba? Sa eksena. What if meron ganun? Tayong makita na biglang papasok. Dahil sarado na isip natin, wala na, patay na. Tama, mali.
Kasi marami pa ho eh. Marami pang mangyayari. Marami pang tatayo na maaring may potential. Alam nyo na kaya nga ako naiinis doon sa mga yung sa mga napakaagang magtulak ng presidential ngayon. O hindi, yan, labanan niya ng Duterte, Tulfo, at Romualdez. Di ba? Wala bang, pwede bang may ibang pumasok? Baka naman may ibang pwedeng pumasok na tingnan natin kung meron ba siyang kargang resibo para sa ating lahat. Di ba? Pero kasi, wag naman yung resibong, yung pagmumuka nasa bigas. Pambihira naman. Hindi, di ba? Baka naman na ganun na mangyari, ha? Hindi, ako, gibain mo BP Sara Duterte ako hanggang 20, ewan ko sa'yo. Tama, binalik kasi nila yung pula dilaw mindset, correct. Kaya nga na-irritate ako doon sa mga nagsasara kagad ng isip na gano'n na lang forever. Hindi. Ako, Duterte ako, Rodrigo Roa Duterte ko. Bakit? Kita nyo naman ang ginawa. Di ba? Wag tayo bulag-bulagang walang nagawa. 6 na taon? Saan ka nakakita ng 6 na taon na linis ang airport? Saan ka nakakita na nabawasan talaga ang korupsyon? Hindi ko sinasabing nawala totally, merong mga nakalusot, pero nabawasan. At I know it personally. Bakit? Meron ako mga kilalang kontraktor na nung panahon ni Pangulong Duterte naubusan ng negosyo. Pagdating naman sa crime, talagang bumagsak ang crime. Di ba? Nagtumbahan sila lahat. Hindi, may mga kilala akong mga addictus eh. Nagtago talaga sila nung panahon ni Duterte. Natakot eh. So, yung pagiging Duterte supporter ko, may resibo. Di ba? Ibig bang sabihin nun, bit-bit ni Sara Duterte yon? Sagot ko, makikita natin. Titingnan natin. Tandaan nyo, paulit-ulit ko to sinabi nung 2022 election. The sin of the father is not the sin of the son. Yan ang lagi ko sinabi. Pero at the same time, the success of the father is not the success of the children.